paligoy-ligoy, diretsong balita. Ibabahagi ng walang pinapanigan. Walang pilalagpas. Sandigan ng bayan. Ito ang DXAR 102.5 Balitang Totoo. Sa ulo ng mga balita. Massacre sa Sudan. Libo ang apektado. Bagyong Tino, naglandas ng Pilipinas. Bagyong Uwan, lumakas habang papalapit sa kalupaan. Palaging na insidente ang yamayag sa Sudan matapos kumpirmahin ng mga ulat mula sa United Nations at iba't ibang humanitarian organizations ang naganap ng massacre sa lungsod ng El Fasher sa rehiyon ng Darfur. Maraming salamat, Guy, para sa iyong ulat. Patuloy po natin kritikan ang inyong kaganapan kaugnay ng Bagyong Tino. Gandang hapon, Pilipinas! Sa mga nakikinig at nanonood, narito ang pinakahuling ulat tungkol sa Bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, patuloy ang paglala ng Bagyong Tino sa ilang bahagi ng bansa. Inilagay sa signo to ang ilang bahagi ng probinsya sa Visayas at Mindanao dahil sa malakas na hangin at pagulan. Dahil dito, nagbabala ang lokal na pamahalaan sa mga mamayan na manatili sa loob ng bahay at iwasan ng mga mababang lugar na madaling bahain. Hinahanda rin ang mga evacuation center para sa posibleng apektadong pamilya. Sa transportasyon, inaasahan ang pag-aantala ng flight at biyahe sa dagat. Pinapayuhan ang publiko na i-monitor ang updates mula sa gasa at mga lokal na otoridad. Paalala din, huwag basta-basta lumabas kung hindi kinakailangan. Ipatuloy natin magbabantay at magsunod sa mga safety protocol habang nagtatagal ang Bagyong Tino. Ito si Kayla Manganar At si Zia Vidersaya. Salamat Zia sa iyong serbisyo at informasyon. Magandang hapon! Patuloy ang nasa masamang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa Bagyong Chawan. Ilang lugar sa lungsod ng Visayas ang binaha at nagdeklarar ng state of calamity. Narito, ulat ni Miko Aizas Bravo. Sa Ilocos Sur, isinara pansamantala ang ilang kalsada dahil sa landslides at malakas na alon sa baybayin. Epektado rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan ng Pangasinan, La Union. Pagtuloy naman pagsasagawa ng ilang operations ng mga tauhan ng DPWH at lokal na pamahalaan. Pinag-iingat ang mga residente sa mga mababang lugar laban sa posibleng flood at landslide. Pinapayuhan din ang mga mangingisda na huwag munang umalaot dahil sa malakas na alon sa northern and eastern seaboards ng Luzon. Para sa DXAR 102.5 Balitang Totoo News Team, ako si Jeremy Miller D. Falcorin at ako naman ay si POJ Izia A. Romero, nagpapagulot. Maraming salamat Tio at Jeremy. Sa inyo, napatuloy nating tututukan ang sitwasyon ng mga apektadong lugar habang umiiral ang Bagyong Uwan. Manatiling alerto at ligtas mga kababayan. At maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Patuloy po kami magkibalita sa susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. At ako naman si Miko, kasama ng mga reporters namin dito na si Kyle, Zia, Theo, at ang muli si Jeremy, at ang technical editor namin na si Zed. Ako si Kayla. At ako naman si Miko, kasama ng mga reporters namin dito na si Kyle, Zia, Theo, at ang muli si Jeremy. At ang technical editor namin na si Zed. Para sa mga pinakahuling balita, mananatiling na makatutok sa DXAR 102.5 Balita Totoo! Ibahagi ng walang